Gabi ng Misteryo. Hoy, mga misteryo, magandang gabi sa ating lahat and ang ating magkakaibang mga istorya itong ating ibabahagi sa inyo sa ating gabi ng misteryo 10 to 11 p.m. sa DZRH. May ghost exploration yung iba nating mga kasamahan. Una si Brother Reynald ng Reynald TV Vlogs. Kanyang pinuntahan yung isang abandoned resort at may mga nahagip siya doon, may mga narinig, may ginawang ingay, yung mga multo sa naturang lugar. And also pinuntahan niya rin yung isang abandoned rest house. Yan. Diyan sa Antipolo City yan. So abangan po ninyo Gabi ng Misteryo. Hey guys, it's me Reynald TV Vlogs. Ito nga pala yung video ko para sa gabi ng misteryo. Itong video na to ay isang exploration na sinot ko sa abandonadong resort na matatagpuan sa Antipolo. Base sa experience ko habang nag-explore ako sa abandonadong resort na yon, ay may mga narinig akong di maipaliwanag na tunog sa paligid ko. Kagaya na lamang ng footstep, mga sit-sit, minsan mga nagsasalita pa. So, hindi ko consider na totoo yun o paranormal yung aking mga naririnig sa lugar na yan. So, yung mga time na yun ay medyo kinabahan ako kung itutuloy ko pa ba yung aking exploration sa lugar na yan. So, dahil nagandaan ako sa lugar ng abandonadong resort na yun, tinuloy ko pa rin, in-explore ko pa rin ng buo yung lugar. At delikado na ang lugar. Ba yun guys? Yung mga time na to habang nagsasalita ako, may narinig akong parang halong mga aso. At dito ay sinubukan ko nang buksan at pasukin ang abandonadong rest house. Another one, itong exploration naman ni Shaman Tupe. Aba, tagal na natin hindi naka-ugnayan si Shaman Tupe at matagal din siyang hindi nakapag-bigay ng video ng kanyang exploration. Ito, babahagi natin sa inyo yung kanyang exploration sa isang bahay na sinasabing meron ding hauntings ng mga gumagalang kaluluwa. Gabi ng Misteryo. Pwede pagsabitan ng damit ko. Tapos kulay puti pa. Akala ko. Nagpapakita na sa aking white plate. Nakakatawa naman. Ito naman yung exploration ni Shaman Tupe sa isang puting bahay. Okay, tingnan natin. Shout out Shaman Tupe sa inyong mga kasamahan dyan. Okay, tingnan natin. Para sa gabi ng misteryo. Pwede ka na, Joban? Pwede na. Oh, pre, Okay. ano ang nararamdaman mo ngayon dito? Parang may magpaparamdam talaga. Sobrang matinding tapakan to. Medyo iba yung pakaramdam ko. Alam niyo yung ayokong isipin na para ako natatakot. Ayoko isipin Na para ako natatakot. Pero Ibang-iba yung energy rito sa bahay. Yan. Pakiramdaman. Tama yun. Pakiramdaman yung lugar. Ito pa, isa, very exciting din itong experience ni Brother Jason Chancoco dyan sa Bicol Region. Meron siyang night cycling at ginawa nga niya yon to explore yung area sa gabi. And apparently, napunta siya sa isang barangay na kung saan sinasabi doon daw yung lugar ng mga aswang. I don't know kung meron siyang personal na information na talagang mayroong mga aswang doon, pero based na rin doon sa mga
sa mga balibalita sa naturang lugar, yun daw yung lugar na yun ay lugar ng mga aswang. Meron siyang first-hand encounter sa... Di naman talaga actually... pwedeng masabi natin na nag-shape-shift yung aswang along the road habang siya nagsa-cycling. Meron siyang encounter sa ilang mga tao sa naturang lugar. Kasi bigla raw nawawala eh. Sabi ko tao nga ba? Alright. So yan po yung experience. Babagi ko rin sa inyo itong experience si Brother Jason Chancoco. I like doing my cycling at night. I consider it as part of my prepping and survivalism training. So there I was one night doing my usual routine, cycling at night, going around rural areas. You see, I think it would be really beneficial for everyone, especially those who are into prepping and survivalism as a hobby, to learn to hike or to ride at night, because it would really be best to move at night during a shit hits the fan scenario. I noticed there was this open gate. It was an old gate, rusty and all that. So I went there, and to my surprise, I was already inside the cemetery. I was really confused and surprised because I was supposed to bike a little bit more to get there, or at least to get to that particular area near the cemetery, or the road beside the cemetery. I mean, I wasn't yet quite there at the time. Lalo pag nagbabike ka, ano yung mga na-experience? Yung pinaka-recent nung post-pandemic na siguro yan. I went to this spot na known for yung mga aswang folklore. Aswang! And another one, sa ating pa ring Gabi ng Misteryo, this coming Saturday, may babagi din sa atin si Brother Nico Chua, ating young astrologist. Ano nga ba ang inasa natin this February, sa kanyang pagbabasa sa astrolohiya? Ayan. Ito ba'y maganda ang dulot sa atin? O kaya'y pangit? Anong dapat na gawin? Ayan. So, hello po sa lahat and everyone. Ako nga pala ulit si Nico J. Chua, ang inyong young astrologist. And unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Sir Ray Sibayan na ma-invite ulit ako para magbigay ng guide ulit sa lahat ng nakakapanood nito. So, as an astrologist, ano nga ba ang possible na mangyari within 1 to 2 weeks, or this coming first week or the second week? Well, actually, kung napapansin nyo naman sa ating community, medyo dumadami yung mga taong pagiging aggressive, which is if ever na napanood ninyo last time yung 2026 prediction ko, which is si Saturn at saka si Neptune is papasok na siya in Aries, kung saan si Saturn mag-i-stay siya for 3 years in Aries, and hindi maganda yon for me as an astrologist kasi dignified si Saturn doon pero fallen siya doon sa Aries kasi nga mas mabilis yung karma, and also the same time it is a lesson of grounding and facing reality dahil magko-conjunct sila ni Neptune sa Aries zodiac. So hindi lang yon, kung mapapansin nyo sa community natin this 2026 starting pa lang ng January, ang dami ng taong aggressive, ang dami ng taong triggered, ang dami ng parang masalimuot yung nangyayari sa community natin ngayon. Like parang fast-paced siya, and also at the same time more crimes, negativities, ganyan. And kung mapapansin nyo, kahit sa mga trabaho ninyo, ganyan,
yung mga co-workers ninyo, ang bilis ma-triggered. Lalong-lalo na for 3 years, si Saturn, i-challenge niya yung mga zodiac sign ng Aries. Mga pinanganak ng March to April, yan, mga Aries sign, mga yan. So mag-ingat kayo sa kanila kasi may tendency na maging hot-headed sila if their sun sign is unevolved. Kapag evolve yan, ang evolved Aries, sila yung mga taong before actions, nag-iisip muna sila. Pero yung mga unevolved Aries, sila yung actions muna and galit and emotion muna bago sila mag-isip, ganyan. So, doon yung mapapansin kung yung isang Aries sign is mature or immature, which is in astrology, evolve and unevolve. Ganyan siya. So, this past then and the coming first and second week, kung papansin ninyo, parang sobrang bagal ng growth, sobrang bagal ng speed or progress na nafe-feel ninyo, like parang feeling nyo currently na parang na-overwhelm kayo na parang gusto nyong tapusin yung isang bagay or ma-achieve or ma-complete nyo na agad. Ganun siya. Kasi currently sa ating transit, si Uranus ay naka-retrograde pa din siya sa Taurus. So since Taurus rules the Venus, so mga material possessions ninyo and mga goals and achievements ninyo na related sa security in terms of money, at saka din sa skill set, ganyan, mafe-feel nyo na parang walang progress, mafe-feel nyo na parang slow lahat, ganon. Kasi currently, si Uranus ay naka-retrograde pa din siya sa Taurus. And then, mag-direct na siya in a couple of weeks, I think 1 week or 2 week yun. Pero i-check natin mamaya kung kailan siya magda-direct. And also, ang pangatlong gusto kong i-share din is magkakaroon tayo ng Mercury retrograde. The first Mercury retrograde for 2026 would be the Mercury retrograde in Pisces. Okay? So, i-share ko yung screen ko para makita ninyong lahat kung ano ang nangyayari sa between or sa kalangitan ngayon. So, ayan. So, kung nakikita nyo ang aking screen, so, ayan. Ito ang aking screen. Today is, I am recording January 29, 2026, 10:03 p.m. So, kung mapapansin nyo dito, ito si Uranus. Naka-retrograde pa siya saan? Sa Taurus. So, ano si Taurus? Si Taurus is the rulership of Venus. And when it comes to Venus, about yan sa material possessions, mga bagay na pag-aari mo. And si Uranus is all about technology. So kung napapansin ninyo na nagkakaroon kayo ng corrupted files, nasisira yung computer ninyo, mga makina, machines, machineries, so siya ang may reason kung bakit. And also at the same time, if ipapa-repair nyo siya, after mga 1 week or 2 week, kung papansin ninyo, or siguro after a day lang ganyan, masisira na naman siya. Yan po inyong abangan mga kaibigan sa ating Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Kaya wala nga absent. See you all! Gabi ng Misteryo.